Ayun, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back sa aking channel na Papa 23 TV channel. Of course, ang inyong likod si Papa 23. Magandang araw, umaga o gabi saan man kayo nandun. Kasagutin lang natin yung mga ibang tanong sa ating mga PM. Lalo na sa regarding sa pagbo-volunteer. Okay, tatlong tanong yung mahalagang natanggap natin at hindi pa natin alam kung masasagot natin ng maayos. Unahin na natin yung unang tanong. Yan. Tinanong niyo sa akin, Papa 23, kung legal ba ang mga 16, 17 years old o 17 pababa maging member ng isang volunteer. Yan, magandang tanong yan. Sasagutin natin yan, no? Based on my opinion lang ho, ha. Baka sabihin ng iba, nagmamagaling ta. Ito, based on akin my opinion. Sa opinion ko po kasi, miski sa Bureau of Fire Protection po, pag mag-a-apply kayo ng COC, is kailangan is about 18 years old. Kung tama po ako, kailangan at least kayo po ay 18 years old. So, kung kailangan mo mag-apply, halimbawa, 16 years old, 17 years old, medyo, sa opinion ko, mahirap. Kasi magiging obligasyon ka ng presidente ng brigada. Or magiging obligasyon ka ng yung pinasukan mo. Which is, kailangan, wag naman sana, may mangyari, masama, ganyan. Ang mananagot nito, automatically, yan siyempre yung brigada. Kasi tinanggap ka nila as a minor, so, kailangan, parang binigay mo na yung obligasyon mo bilang volunteer, even, yung age mo na hindi pa enough. Pero may tanong siya, kahit ba may konsiderasyon ng magulang? Opo. Ang kaya lang yung iba na ipapasok po dyan, hanga ako sa ibang brigada, hindi muna nila pinalalaban. At least, magtitiis naman, isang taon lang naman, mag-18 na, tinuturuan na sila kahit papaano. Pero siguro sa respondihan, kasama or kusang lumalaban sa loob ng sunog, hindi ko po a-agree ang inyong nikodo. Sa akin lang, opinion lang po yan. Opinion ko, sariling opinion. Sa inyo po yan kung ano yung opinion nyo. Kasi binabatay natin yung tamang nasa lugar lang na kailangan kasi nasa age na dapat nandun ka sa puntong yung edad mo, which is 18 years old, pataas kay. Yung sa minor kasi, 17 is still a minor. So, even na meron kang letter of ng iyong mother na ikaw pinapayagan, depende na lang sa brigada siguro yan. Kaya yung ibang mga brigada, ang ginagawa nila, pinapaano muna nila, halimbawa, probi, yan. Kaya tayo nagkakaroon ng probi. Yung probi, medyo matagal. Sa iba, medyo mabilis ang probi ka. Let's say, mga 1 month, pwede ka nilang iangat ng firefighter agad. Pero pag minor de edad ka, medyo matatagalan. Kasi kailangan antayin mo yung tungtong ng tamang age mo ng 18. Para siyempre, para makaating ka na rin sa COC na binibigay ng libre ng mga Bureau of Fire Protection. Yung certificate kasi, yan ang magpapatunay na ikaw ay natuto, nakaranas, yan yung mga tinuturo sa mga sa COC karamihan. Tapos, yung sa sulat ng magulang, may kinalaman pa rin. Maaring managot pa rin yung brigada. Kasi, kumbaga, ganun pa rin.
pumayag yung magulang kasi pinirma mo na pumapayag yung magulang na siya mag-volunteer. Pero gaya ng sinabi ko, wag na masala, may mangyari. Siyempre, may habol pa rin ba ang magulang? Meron, hindi ko alam kung meron o wala. Kasi pwedeng sabihin ng magulang na kayo napabayaan, kahit meron konsiderasyon na pinirmahan. Kasi iba talaga yung ano. Kaya believe tayo sa ibang brigada na ginagawa muna, minor de edad ka, magtiyaga ka muna, pag-aralan mo muna, paano magtiklop ng hose, pag-aralan mo kung saan ginagamit ng ano, mga ano ba yung dos media, uno media, yung mga nozzle, yung mga ginagamit natin mga turret o ganun. Hanggang sa mararamdaman mo na pupunta ka na sa puntong edad na pwede ka na isa lang. Para pagtungtong mo ng nasa tamang edad ka na, hindi ka na mahirapan kasi alam mo na yung procedure. Pero hindi pumapabor yung ibang brigada na ilabak ka sa sunog pag ikaw ay minor de edad kasi iniiwasan yan yung aksidenteng hindi natin inaasahan, disgrasyang hindi inaasahan. Yan yung mga ilan sa mga punto na talaga namang medyo tinatanggihan ng ibang brigada. Kaya minsan yung may nag-a-apply sa amin, tinatanong ko agad kung anong edad. Sa 16 po ako, so medyo nagdadalawang isip din tayo. Pero kung ano naman, kung willing yung bata, wala kang magagawa gustong tumulong, yun nga lang, magtsatsaga siya as proby. Pero yung sasabihin mo na kusang lalabang ka at ikaw yung fighter na pinapapasok sa loob, medyo mahirap yun. Medyo mahirap yun. Okay, next question. Ito yung next question. Regarding naman ito sa proby rin, yan, sa mga bata rin. Yan. Pwede po ba bigyan ng mga communication o radio, communication, two-way radio, yung mga bata? Yan po ang isa na pinoproblema. Tinuturo po sa atin ng Bureau of Fire Protection po yan, na hanggat maaari ay wag natin silang pagdalin o pahawakan muna ng mga ganyang mga tango o tinatawag natin radio, two-way radio. Kasi hindi pa sila accredited Ganon din, sa base naman mong problema. Sa appreciated kung saan kayo nakalagay. Kasi may patakaran din yan, at least you're 18 years old. Pero pag ikaw ay medyo bata pa, hindi ka accredited maghawak niyan or mag-shout. Kasi mahigpit sa mga base. Siyempre, kailangan kaya nga yung iba nagpapa-seminar ng RRM. Malaga yan. Pero yung iba kasi, pag ang edad mo hindi pa sapat sa paghawak ng radyo, kaya tuloy dumadami ang jammer. Yan tinatawag namin jammer. Ang jammer, dyan nagsisimula. Yung mga may init sa radyo, alam naman natin, mga bata, makahawak. Kasi ngayon, meron ka lang 200 pesos. Makakabili ka ng kahit mga simpleng radyo pero pumipitik po yan sa mga base. So, pag nakakuha sila ng ibang call sign, pinipitik nila sa mga ibang base. So, yan ang tinatawag nating isang problema kung bakit hindi pa ina-allowed ng ibang brigada magbitbit ng radio, yung mga under age pa, yung mga minor age yan. Kasi kailangan mo talaga tapusin muna yung sa COC. Ayan, isa-isayin natin yan kasi COC, tapos i-apply ka, magsiseminar ka, kung saan ang daming nagbibigay ng mga base na libreng RLM yan. At least kailangan nasa 18 pataas ka na. Okay, yan. Sagutin natin yan. At pa. Yan. Next question niya. Ito hindi, nabasa ako na to. Ayan. Yan, ito mahalaga. Paano po ba binibigyan ng tungkol ito sa sahod ang tinatanong niya? Tandaan po ninyo, pag kayo po ay isang fire volunteer or medic volunteer sa isang brigada, depende po sa pinasukan ninyo. Maaaring kayo ay, kasi may brigadang
talagang medyo may kakayanan at medyo naalagaan ng mga talaga naman nagmamahal sa mga volunteer, binibigyan ng mga allowance. Pero hindi po lahat. Ang karamihan po ay hindi. Bihira po yung nagbibigay ng ganyan. Kasi nga po, pinasok mo yung volunteer. Alam mo ang volunteer talagang sakripisyo. Ikaw ang gagastos. Kasi ba't ikaw gagastos? Ikaw bibili ng PPE mo. Ikaw bibili ng bota mo, ng helmet mo sa medic naman. Ikaw bibili ng sarili mong first aid kit. Kasi magastos. Kasi ikaw ang gagastos. Pero yung iba, maswerte na i-sponsoran, nabibigyan ng mga ibang brigada. And then may mga allowance. Yan po yung mga brigada na medyo talagang nakakaluwag. Pero hindi po lahat. Hindi po lahat. Karamihan sa volunteer, pag pinasok mo ang volunteer, talagang hindi ka kikita rito eh. Hindi ka makakuha ng pera. Ikaw pa ang maglalabas ng pera. Pero yung ilalabas mo naman pera, ay gagamitin mo rin. Ibig sabihin, hindi naman tatakbo ang isang truck pag hindi kayo nagambagan pang walang gasolina. So maglalabas ka ng pera. Kung gusto mo bumili ng gamit mo, ikaw ang maglalabas. Kasi, maswerte ka na lang, yung brigada pinasukan mo, kung may mga extra silang gamit na pang fire, like PPE, bota, helmet. Yan. Pero pag wala, magbubukas ka ng wallet mo para dito. Okay? Yeah, sagutin natin yan ha. Malinaw yan. Kasi depende rin sa brigada eh. Kaya, ito isa. Ito, wag masyado to. Masyadong hindi natin pwede i-air ito eh. Ano tayo mga tanong? Yung mga tanong nila po na pinipm nyo sa akin, yan po ay opinion ko. Okay? Kung masabi nyo Paul yung sinabi ko, ay hindi ko po sinasadya, pero opinion ko po kasi yun. Okay? Hanap lang po tayo sa... May nag-PM sa akin na maganda yung tanong niya. Regarding din to sa Ayan, ito. Ayan, ito. Ang tanong niya, Papa Tutre, paano ba pwede. Alam ninyo, sa brigada, pag medyo may kaya po talaga, you need to test or drug test. Kasi mahirap po na magpositibo kayo sa drugs at nasa brigada kayo. Hindi pa natin pinapatamaan dito yung gumagamit. Wala po tayo pakialam sa kanila. Ang pinag-uusapan po natin dito, kasi ang ibang brigada talaga, naghihigpit regarding sa drug test. Kasi kailangan po natin yan. Kasi parang professional na rin po talaga tayo. Talaga professional kasi, like for example, batak ka pala, di ba? Tapos ikaw isang medic, so hindi mo alam yung ginagawa mo, or hindi ko na may inuusgaan yung mga wala tayong pakialam doon. Ang sa atin lang kasi, kailangan po talaga hanggat maaari, nire-required yan na magpa-drug test. Kasi kung kayo'y nag-positive, medyo mag-aalanganin po yung brigadang tatanggap sa inyo. Kasi hindi po lahat ng brigada ay nakukuha nila o mag-conduct ng drug test. Kaya yung iba, malalaman mo na lang pag halimbawa nagkaroon ng aberya, nahulihan, ito ang masakit. Okay? Ito masakit. Nangyari sa experience nangyari sa maraming experience, experience niya, na nahulihan ng drugs, tapos suot pa yung damit ninyo. Kaya kami, pinapasurrender namin yung mga damit namin pag wala ka na sa grupo. Unang-una, bilang respeto. Pangalawa, iwas sa problema. At yung pangatlo,
ito nga yung tinatawag nating para malaman ng tao na hindi ka na sa amin. Punta natin yung una. Bakit namin pinapasurrender yan? Kasi maaring yan ay mag-isang gawin mong pambahay na kahit hindi ka na member, kaya pinapakumpis ka po yan. Kasi hindi mo pwedeng pambahay mo yan. Kasi minsan, aminin na natin, sa checkpoint, nagagamit po yan. Pinapakita sa member ako ng kahit hindi ka na member ng brigada. So, yung brigada mo naapektuhan, na namamarkaan yung pangalan. Pangalawa, bakit mo kailangan surrender yan? Kasi may protocol yung ibang brigada. Na once na ginamit mo yan, sa, halimbawa, na-involve ka sa mga aksidente o ang tinatawagan yan ay, halimbawa, suot ng aksidente, ganun. Ay, kailangan pala yung tawagan. Tapos, ay, hindi na po sa amin yan. So, nagiging problema pa ng brigada. Kaya nga yung iba, iniiwasan na po mag-post yung notice to the public na si ganito ay hindi na sa amin, no longer connection. Kasi hanggat maaari, ayaw namin mapaya yung tao. Kaya lang, dinadaan namin sa diplomasya. Yung pagkumpiska ng mga damit, mga ID, para hindi niya na magamit. Kaya malinaw yan. So, pumunta tayo sa pangatlo. Ito yung sinasabi natin. Yung wearing na uniform, tapos nagkaroon ng halimbawa, nagkahulihan about drugs, kawawa ang brigada. Wala nang alam yung brigada sa'yo, dahil out ka na nga, pero nahuli ka, suot, napanood nyo po sa basa at mga TV, mga news, minsan nakikita pa yung mga logo. Masakit po yun sa isang brigada, kasi isipin mo, wala na siya sa atin, bakit nahuli siya, yun ang suot niya. So, ganong kahigpit, no? Kaya, ayan, halimbawa, nahulihan sa isang lugar na gano'n, nagpapatsesyon, kawawa yung brigada. Kasi yung brigada na yun, alam nila na hindi ka na connected, no longer ka na eh. Ibig sabihin, di ka nga man lang ma-post dahil yung iba, naaawa din i-post yung tao na yun dahil siyempre, may pamilya rin yan. Kaya dinadaan, kinukumpis ka na lang yung mga gamit. Pag nagpapakilala sa isang grupo, ay siya hindi na sa amin yan. By PM na lang, by social media. Pero karamihan ngayon, mahirap eh. Pag nasuot mo pa rin yung uniforme, tapos na-involve ka, yan ang pinakamahirap, number 1, drugs. Madalas kami makapanood niyan sa mga news, mga nahuhuli, naka-uniforme ng pambombero. Or yung mga tinatawag duty shirt. At pag tinanong mo naman yung wala na sa amin yan, matagal na. So, damay yan. Madalas mangyari, nadadamay na naman yung brigada. Kaya, alam nyo, mahirap magtayo ng isang brigada at mahirap din ang magpatayo. Ibig sabihin, pagpatatag ng isang brigada. Bawa, presidente o chairman. Kasi, unang-una, ang dami mong magiging obligasyon. Obligasyon mo yung truck, obligasyon mo yung tao mo, at obligasyon mo rin yung mga ibang mga problema na darating. Not unless kaya yung ibang brigada mahigpit. Yung iba nga, 2 years, probe pa rin. Di ba? Kasi gusto nila, yung talagang pag binitawan ka nila as firefighter sa grupo nila, yung talagang kahit 80% na nalalaman mo nang naging probe ka, ay maipasok mo pag nag-fighter ka na. Ganyan. Yan yung talakay. Marami pa tayo tanong na iba, kaya lang, yung iba hindi natin kayang sagutin kasi pwede ko sagutin, kaya lang yung iba, medyo may halong na to eh, may mga batas. Pero kaya naman natin sagutin, kaya lang, inuna ko lang yung mahalaga na to. Unang-una, ito nga, yung topic natin, yung halaga ng volunteer, at yung regarding sa paggamit ng mga shirt o duty shirt, no? At yung mga minor. Kailangan po natin yan intindihin. Huwag kayong magagalit sa ibang brigada pag hindi kayo tinatanggap. Kahit meron kayong papel ng nanay nyo na kayo pinapayagan, kasi bandang huli po, gaya na sinabi namin, knock on the wood tayo, ano man mangyari sa inyo, magiging sagutin na kayo ng brigada.
Kasi parang tinanggap na rin po kayo eh. Yung ibang brigada, tanggapin man kayo, hindi mo naman kayo palalabanin. At least, pagagawa lang sa inyo, pag-aralan nyo muna yung pag-ikot ng truck, ano ba yung mga makikita nyo sa pag-ikot nyo sa truck, mga hose, paano magkabit ng ganito, paano magtiklop. Hanggang sa dumating sa punto or time na ikaw ay nasa tamang edad at pwede ka nang gawin as a firefighter. So, malinaw po yan. So, marami pa tayong upload. Please follow and subscribe. Paki-tok-tok na rin po yung notification bell para magkaroon kayo ng pag ako po ay meron mga pinopost na video dito sa YouTube channel ni Papa Tutri. Just type Papa Tutri TV channel at makikita nyo po. Maraming salamat po. God bless all the volunteer. Para sana nasagot ko yung ibang tanong at yung iba, titignan natin kung kakakayanin pa. God bless. Papa Tutri.